Humagupit ang bagyo, ang karaniwang tahimik na dagat nagmimistulang hukay na naghihintay ng mga bangkay. At nalalagay sa balag na panganib ang mga barkong tumatahak dito. Taong 1988, sa kabila ng masungit na panahon, sinuong ng barkong Doña Marilyn ang karagatan. Sa gitna ng malalakas na alon, tumaob ang barko at nauwi ang paglalayag sa mapait na trahedya. Mahigit 200 katao ang iniwang patay nang lumubog ang barko. 10 taon matapos ang malagim na pangyayari, sumunod naman ang paglubog ng barkong MV Princess of the Orient sa bukana ng Manila Bay. Sa isang idlap, mahigit 100 katao ang naglahong parang bula nang hindi makayanan ng barko ang bagsik ng panahon. At ngayong taon, muling naulit ang mapait na kasaysayan. Sa gitna ng pagbayo ng Bagyong Frank nitong Sabado, isang trahedya sa karagatan ang muling nadagdag sa listahan. Ang barkong MV Princess of the Stars lumubog malapit sa isla ng Sibuyan sa lalawigan ng Romblon. Ito ang rutang tatahakin sana ng MV Princess of the Stars mula Maynila patungong Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, alas 8 ng gabi ng Biyernes mula Pier 12 tumulak ang barko. Lulan ang mahigit 700 pasahero at lagpas 100 crew. Buong magdamag hanggang kinabukasan, sinuong nito ang malalakas na alon at hanging dala ng Bagyong Frank. Pero bandang alas 11 ng umaga ng Sabado, nakatanggap ng distress call ang Coast Guard. Naputol daw ang distress call. Sinubukang muling tawagan ng Coast Guard ang barko, pero bigo sila. Sa mga oras na naputol ang komunikasyon, isang trahedya na pala ang nagaganap. The boat left Manila at 2000 now. That's 8 o'clock p.m. Naging mainit sa Pangulo ang issue kung bakit pinayagan ng Coast Guard lumayag ang MV Princess of the Stars, gayong signal number 1 na sa Maynila. Pero ayon naman sa guidelines ng Philippine Coast Guard, kapag signal number 1, maaari pang lumayag ang mga barko. Signal number 2, mga barkong hindi bababa sa 2,000 metric tons ang maaaring lumayag. Signal number 3, bawal lumayag o grounded ang mga barko. Umaraw ng konti, kaya susubukan natin na makarating ng Sibuyan. Matapos ang 30 minuto sa himpapawid, nasilayan na namin ang tumaob na MV Princess of the Stars kahapon. Tanging bow na lang ng barko ang nakasilip sa tubig. Malapit na mula sa Pampang kung saan tumaob yung MV Princess. Ang pagkakasabi sa atin, mga 100 meters ang layo ng MV Princess mula sa shoreline. Mula sa ere, kitang-kitang abot kamay na sana ng barko ang Pampang sa bayan ng San Fernando. Sa bayan ng San Fernando, nagsimulang magdatingan ang search and rescue teams. Noon pa lang nagsimulang organisahin ang rescue operations. Nahirapan daw silang makarating sa lugar na pinaglubugan ng barko. This is the first time that our choppers were allowed to fly. We tried coming here yesterday, but the weather did not permit us to be here. Sa istasyon ng pulis, inabutan namin ang 4 na survivors na napadpad sa Sibuyan. Kwento nila, alas 11 ng umaga noong Sabado bago tumagilid ang barko, nakarinig sila ng malakas na tunog mula sa ilalim ng barko. Nung nag-prepare na kami lahat na life jacket. Lahat na yung pati sa sa accommodation na sa passenger. Lahat na yun nagsuot ng life jacket. Tapos mga tanghali, mga alas 12, narinig ko yung page ni Kapitan na prepare for abandon ship. Bandang mga alas 11, nangyari yun, tumagilid ng barko Hindi na bumalik.
Yung iba natakot sa paglabas kasi sobrang lakas talaga yung hangin. Hangin tapos yung alon, manupay. Paniwala ng mga rescuer, marami ang natrap na mga pasahero sa loob ng kanilang mga cabin. Ang unang napasok ng mga diver ay ang bridge ng barko. Ang susunod nilang gagawin ay papasukin isa-isa yung mga cabin. Nilapitan ng Coast Guard ang barko pero wala raw tumugon mula sa loob ng barko nang katukin nila ang nakalitaw na bahagi ng barko.